Article 1, Preamble, Section 1. Health is a fundamental right of every individual. The Filipino registered nurse, believing in the worth and dignity of each human being, recognizes the primary responsibility to preserve health at all costs. This responsibility encompasses promotion of health, prevention of illness, alleviation of suffering, and restoration of health. However, when the foregoing are not possible, assistance towards a peaceful death shall be his or her obligation. Article 1, Preamble, Section 2. To assume this responsibility, registered nurses have to gain knowledge and understanding of man's Cultural diversity and political and socio-economic status are inherent factors to effective nursing care. Article 1, Preamble, Section 3. The desire for the respect and confidence of clientele, colleagues, co-workers, and the members of the community provides the incentive to attain and maintain the highest possible degree of ethical conduct. Raise your right hand for the Nightingale's Pledge. I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling. With loyalty will I endeavor to aid the physician in his work and devote myself to the welfare of those committed to my care. Uy, meron na kayong gawa sa ethics? Meron bang gagawin? Ito. Pakopya nga? Ito. Ito man din kasi sir. Magandang umaga mga future nurses. Ngayong araw, pag-uusapan natin ilan sa mga mahalagang aspeto ng ating profesyon. Kasama na dito ang altruism, professional autonomy, at competence. Lola! Okay lang po ba kayo? Lola, okay lang po ba kayo? Ano pong masakit? Kuya, tulong! Uy, wait. Paano po siya? Masakit po yung dibdib niya. Mukhang walang gustong tumulong sa kanya. Ano pong gagawin natin sa kanya? Mamamatay na ba siya? Tawagan niyo po ang ambulansya. At Wait kukunin ko lang, lang po wait yung first aid kit ko sa bag ko. Hello po, meron pong emergency dito sa building ng nursing dito po sa PLSQ. Opo, sige po. Thank you po. Papunta na raw po. Uy, Jin, tinan niyo to. Si Din. Ano yan? Hoy, panoorin niyo yan. Tingnan niyo. Sige, maglalabas na kami ha. Sige. Bye-bye. Ano to? Ay, grabe. Oh, napansin niyo ba? Hindi tama yung ginawa niya. Dapat inireport niya muna bago magbigay ng gamot. Tama. Di ba dapat dito natin pinapasok yung professional autonomy?
kahit sabihin nating seniors natin sila, dapat matuto tayong tumayo sa alam nating tama. Totoo. Kahit pa sabihin nila na bago lang tayo sa field of nursing, may responsibilidad tayong gawin ng tama at wasto. Kahit ba sabihin nila na yun ang utos ng doktor, dapat ay alamin natin kung ito ba ang tama at kung ano ang mali. Ay, alam niyo ba, may kaklase tayong hindi nakapag-renew ng license niya kasi hindi siya nakapag-comply sa continuing professional development. Kaya pala mahalaga yung competence, no? Kasi kahit lisensyado na tayo, kailangan pa din natin matuto. May tawag doon yung sa pamamagitan ng mga course refresher at saka, refresher courses at saka yung mga training. Oo, kasi responsibilidad natin na siguraduhin na tama at ligtas yung mga ginagawa natin para sa mga pasyente. Kaya, laging tandaan, ang pagiging nurse ay hindi lang trabaho, kundi isang panata ng paglilingkod. Mahalaga ang altruism, professional autonomy, at competence para mapanatili ang tiwala ng mga tao sa atin. Tama ba, Miss Avilagon? Opo, sir.